Okay mga koys, good morning. So, welcome back again sa ating YouTube channel at tayo pa sa ating trabaho. So, ito lang kung nakakaranas po sa inyo ng ganito. So, yung motor ko is isang linggo kung hindi nagamit, mahigit. Tapos ginamit ko isang beses, tapos ganito na siya ate mo. Kung nakakaranas po kayo ng ganito. So, madali siyang mabuhay. One click lang. Magpiga tayo sa linyador. Namamatay siya. So pagdating sa opisina, lalambing na naman tong alaga natin. Papakita ko sa inyo ang ba't yung kakaganyan. So yun po ay sa gasolina yan, sa karburador. So ito, pag ganito, kailangan nyo ba siyang i-choke, papainitin nyo para magtuloy-tuloy yung andar nya. Tapos mamaya, linisin natin sa opisina yung karburador ni Alpha. Woo! Lambing ka na naman, buddy. Okay, yaman ulit. Okay mga koy, so ito na yung ating si Alpha. So nung naglalambing, so kanina nakita niyo yung video natin, nung binuhin natin. Tapos i-start natin, nabuhay naman siya. Tapos pagka piga ko ng silinyador, mamamatay siya. So yun yung pag cold start. Tapos kapag matagal na na-stuck si motor, so kahit mga isang linggo o 2 linggo ganun. So, syempre, yung gasolina niyan, tumitining sa karburador. So, nagiging contaminated. So, ngayon, napandar ko na siya kanina. Uminit na. So, ganito na yung andar niya. Madali siya nabuhay. Then, silinyador. Yun, hindi na siya namamatay ngayon. So, ibig sabihin, kailangan mo pa talaga siyang painitin ng todo. So dahil medyo nalamig na rin yung panahon ngayon, nagkakamoist yung ating karburador. So ngayon babuksan natin yung karburador nito, tapos check natin yung itsura. Kung ano yung itsura nitong karburador natin. Kasi ilang araw na rin eh. Mas maganda pag umaga, pag-start natin, so push button man or kickstarter, kailangan hindi siya mamamatay. So papakita ko sa inyo yung technique para hindi agad siya mamatay. Alright? A few moments later. Okay, tingnan natin na itsura nitong carburetor na to. Ilang linggo na to eh. Sa Phillips screw, tatlo. So, kalasin natin. Alright. Tingnan natin. Yo! Yun o. Meron na siyang mga latak-latak sa ilalim. So pag ganyan, kailangan tanggalin natin yung mga latak na yan. So kaya nagko-cold start yan. Tapos timing natin yung carb natin. Okay, linisin muna natin. So ayun mga koys, nakita nyo yung parang gelatin. Ayan o. Panis na gasolina yan. So yan yung nagiging dahilan kung ba't namamatay. Bumabara kasi yan doon sa slow jet natin. So ito slow jet, napakaliit lang ng ano nito. Napakaliit lang ng butas niyan. Pag nabarahan yan, ito yung sa minor. So yan yung gumagana pag naka-minor tayo. Yan, slow jet. Ito naman main jet niya. So pag nabarahan din yan, pag na-revolution natin, namamatay yung motor. Ito naman, pag nabarahan tong slow jet, walang minor yan. So ito naman, air screw natin. Carburetor ko ang dumi. Yung panlabas, okay lang naman yan. Basta wag lang yung loob, ano. So kailangan nyo itong hanginan, yung mga butas niya, yung air screw. Habang kalas pa yung carburetor, pihitin nyo na. Kasi pag nakakabit na yan sa motor, mahirap na siyang pihitin. So maglalagay tayo dyan ng 1.5 turns. So yun muna yung ating pagbabasihan. Ano? Tapos tsaka tayo magtono dun sa motor pag nakakabit na. Okay? Amen na ulit. Linisin muna natin. Yun. Tanggal na yung mga tutuloy. Alright. Okay mga koys,
So yung hangin natin, air screw, sarado muna natin. Fully seated, so fully closed. Ayan, fully closed muna. Ayan. Tapos maglalagay lang tayo ng 1 1/2. So, kalahati. Isa. Tapos, kalahati. Yan. Tapos, papanda rin natin. Ito na natin yung motor natin. Si Alpha. Ito na natin na maganda yung carburetor niya para pag cold start, hindi siya namamatay pag nasilinyador. Hindi ito rin technique sa pag-adjust ng hangin. Ano? So, kailangan malinis din yung carburetor nyo. So, mamaya, kabit natin sa motor, paano tayo? Okay mga koys, kabit ko muna yung carb ni Alpha. So ayun mga koys, nakabit na natin yung carburetor ni Alpha. So nga pala, pag magkakabit kayo nagkalas kayo ng carburetor, tapos ibabalik nyo na, tiktikin nyo to. Yan. Kasi minsan yung float valve hindi sumasara ng ayos. So kailangan tiktikin nyo yan. Ano? So ayun, hintayin natin mapuno yung gasolina ng ating ni Alpha. Kasi nag-drain tayo lahat ng gas, so kailangan mapuno muna siya, no? So hindi agad dyan i-start pag pina-start natin. So kailangan pa tayo mag-choke. So yung ating kaninang initial idle air screw opening is 1 1/2. So patay po yung makina natin ha, medyo malamig pa siya. And then isagad nyo muna tong minor. Yan, isagad natin. So once na nabuhay yung Alpha natin sa pagtutono ng carburetor, nang nakaganyan 1 1/2, tapos ito yung sagad yung silinyador, throttle niya, yung minor niya. So magbubukas tayo dahan-dahan hanggang sa makuha natin yung pinakamataas na minor ng motor natin. Tapos, at saka tayo magbababa ng idle. So, yun po yung pinakamagandang pagtono ng carburetor. So, may video na ako nito. So, kinaklaro ko lang ulit kasi itong motor ko yung naglalambing na naman. Pasensya na kayo ha, madumi yung motor natin. Hindi ko pa siya nalilinis ng mga panloob, panlabas lang. Okay? Buhay na natin. So, sinito, nagdolo ko din eh. Okay na? Start. Ayaw pa. So nabuhay. Tumaas yung minor. So try pa natin siyang luwagan yung hangin niya ng konti lang. Siguro mga kalahati lang. Nalagay pa tayo ng kalahati. Tignan niyo yung niya, yung minor niya. So ito nyo, tumaas yung minor niya, sumasagad yung minor niya. Ibig sabihin, maganda yung compression ng motor natin, ayos yung valve clearance, ayos din yung dahil ng kuryente. Tapos good pa yung ating air filter. At malinis yung carburetor natin, pati yung gasolina. So yung iba kasi nagtatanong kung bakit hindi tumataas yung minor nila kapag ginagawa nila to. Posible may problema sa compression tsaka sa ignition nyo. O kaya dito sa filter, baka po barado.
O kaya yung gasolina nyo naman madumi. So maglalagay lang po tayo ng 1,300. So lagpasan ng konti sa sa 1,000 na idle para po yun sa oil circulation, para maganda yung oil circulation niya. Ito natin. Noon. 1,400. 1,400. Tapos sinidor tayo. Okay, smooth na ulit si Alpha. So bukas ng umaga, papakita ko sa inyo kung ano yung resulta niyan sa cold start. So malalaman natin kung maganda yung pagkakatono. At pag nag-moist siya, kasi yun yung nagiging problema sa umaga eh. So titignan natin kung mag-moist siya o hindi. Okay, after nyan, nung mga pagkatono niyan, so yung bago kong spark plug, i-check natin yung sunog niya. Kung maganda o hindi. So ito na lang mga boys, ride safe always.